Yan. Prayer with confidence. Lahat ba dito yung nananalangin? Pres, ano po tayo? Taas po ng kamay, say amen, para malaman ko po kung kayo ay tulog na or hindi pa. Yes, Um, amen. yun, mga gising sila. Yun, lahat tayo nagpe-pray tayo, di ba? Lahat? Tama ba ako? Tama, di ba? Lahat tayo nagpe-pray. Pero ang tanong dito, tayo ba yung may confident na manalangin o taga may kumpiyansa o kaya nagpe-pray tayo sa Lord, Lord, sana Lord, sana Lord, sana Lord, sana Lord, sana. Kumbaga medyo, uy, kung kalooban to ng Panginoon tuto pa rin ito. Uy, baka hindi tututo pa rin. Ako, minsan naman, bakit meron naman prayer na parang alanganin mag-pray? Parang hindi siya, wala siyang, walang tiwala sila, wala tayong tiwala na sasagutin ng Lord yung prayer natin. O kaya bakit niya iba naman parang confident sila na Lord, alam ko na sasagutin ko to panalangin nito because Lord, ito yung sinabi mo Lord sa word mo. Lord, dahil ito yung sinabi mo, ito yung pinangako mo. Bakit meron kayang ganon? Nagtataka ba kayo? Bakit yung iba parang Lord sana, Lord, baka Lord kung kalooban mo, ganito, ganyan. Pero iba naman, napaka-bold mag-pray, ganito, ganyan. Parang kasi minsan kadalasan tayo, pag nag-pray tayo, para tayong nakikiusap. Kumaga para tayong, please Lord, sana sagutin niyo na Lord. Wala naman ma doon. Pero may mga bagay po talaga na kailangan confident ka na sasabihin mo to sa tao o sa Panginoon. Kagaya pakikipag-usap, confident ka dahil alam mo yung pinagpe-pray mo, alam mo yung gusto mo, at alam mo na ito yung kalooban ng Panginoon. Ano ba yung sinasasaad dito na salita ng Diyos regarding sa prayer with confidence? Bakit kailangan tayo mag-pray ng confident? Ano ba yung sinasabi ng Word of God dito? Kuya Mark, pakibasa Kuya Mark ang ating statement, ang ating word for the scripture for the day. Okay po. So Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let's hold firmly to our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things just as we are, yet without sin. Therefore, let's approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. Okay, sabi ulitin natin dito, we have the high priest. Sino yung high priest natin? Meron tayong tagapamagitan. Meron tayong padrino, meron tayong abogado sa harap ng Panginoon, kundi si Jesus to. Na siyang nagiging tagapagbigay ng ating mga petition. Kaya when we pray in Jesus' name. Diba? Yun ang sinasabi dito. Kaya nga, siyempre, dahil confident tayo because of Jesus Christ, yan ang sinasabi dyan ng Panginoon. And then, ano yung mga passage natin dito, Kuya Mark? Next slide tayo, Kuya Mark. What are the reason that we can approach God with confidence? May mga dahilan ba? Nabanggit ko na yung kanina yung mga cues natin kanina. Ano ba yung rason kung bakit tayo maging confident na humarap sa Panginoon sa ating mga panalangin? Bakit tayo kumpiyansa? Uy, alam ko yung gagawin ko. Alam ko yung isasalita ko yung word of God. Alam ko yung gagawin ko. Ito yung approach, ganito, ganyan. Ganon din sa pananalangin. Alam ko kasi ito, ganito, ganyan, di ba? May mga prayers tayo na alam ko sasagutin na Lord yung panalangin ko, di ba? Yan, ito yung mga rason. Banggitin natin yung mga rason. We have the relationship with Him. Kung sino man ang tumangga, sabi dito sa John 1:12, sabi dito, di ba? Sabi nga dito, but as many as receive Him, to them He give the right to become a children of God to those who believe in Him. Kung sino man na tumanggap kay Kristo, now Jesus is our high priest. Siya ang ating tagapamagitan, siya ang ating pare, siya ang ating abogado, siya ang ating tagapamagitan. Pero maliban doon, tayo rin ay kanyang kapatid. Paano tayo, Kuya Don, paano naging kapatid natin sa ang Panginoong Yesus? Siya ay ating Panginoon, kapatid, hari, at siya ang ating kasi di ba si Jesus ay Son of God. At tayo inadapt ng Diyos.
sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon natin tagapagligtas. Kaya marami tayong talagang pangalan or titulo. Anong titulo natin? Tayo ay anak ng Diyos because tayo ay inampun ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. When Jesus died on the cross, and we receive and we commit ourselves and turn away from our sins, tayo tumalikod sa ating kasalanan, tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kasi alam natin na walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Ngayon, kung alam natin si Jesus ang tagapamagitan at siya yung patungo sa kalangitan, siya yung tamang access, tamang password ng ating papunta sa langit, kailangan tanggapin natin siya. When we receive Jesus Christ, our Lord and Savior, tayo yung nagiging kapatid ng Panginoon, tayo yung nagiging anak ng Diyos through Him. Kaya when we pray, we ask in Jesus' name. When we pray, we are confident in His name, through Jesus' name. Diba? Kaya nga, diba, may kanta na, there is power in the name of Jesus. Diba? There is power in the name of break every chain, break every chain, break every chain. Kailangan naman, there is power in the name of Dondon. Ano magagawa ba ni Dondon? Tao lang naman si Dondon. Diba? Pero in the name of Jesus, siya ay, sabi nga doon, diba, when the angel proclaimed Jesus Christ na pinanganak sa Bethlehem, siya ay mag-aalis ng ating kasalanan, di ba? Yun ang sinasabi sa Matthew. And then in the book of John, John the Baptist pointed Jesus Christ. He is the Son of God who take away the sins of the world. Yun nga, si Jesus Christ ang tinutukoy doon. Ano yung second natin, Kuya Mark? Jesus already paid all our sins, di ba? Dito makikita natin, di ba? Sabi dun sa Hebrews, siya ay walang kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Ibig sabihin, tayo ay may kasalanan. For ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay biyaya ng Diyos. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito, unaan, magiging anak tayo ng Diyos at magiging Panginoon natin si Jesus. Whether ano yan, anong gusto mo, maging child of God ka or maging Panginoon mo si Jesus, when we accept Jesus Christ, that is, ano yan, depende yan kung paano mo marirelate ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Kung gusto mo siyang tawagin, brother, kaya nga tinatawag natin brother, sister, kasi we are in one in Christ eh. Hindi naman tayo magkadugod. Hindi naman tayo magkakilala, magkaiba-iba yung lugar natin, magkaiba-iba tayo ng edad, magkakaiba tayo ng ugali. Pero pagdating kay Jesus, tawag natin brother because iisa tayo kay Jesus. Diba? Kaya nga, at alam natin na lahat tayo walang magagawa because tayo ay makasalanan. When Adam and Eve committed sin of disobedience by eating the fruit of the knowledge of good and evil, nawala na po tayo ng relasyon sa Panginoon. We are spiritually dead. But through the grace of God, Jesus became flesh. Despite ng pagiging Diyos niya, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, hinubad niya para maging tao katulad natin. Hindi siya na-tempted at siya namatay sa krus. Dahil gracious ng gift yun at alam niya na siya ay magiging tagapagbayad, tagatubos ng ating mga kasalanan. Yan ang number 1. Yun na yan yung number 2. Una-una, di ba, ang unang slide natin, Kuya Mark, balik tayo sa sa number 1, anak tayo ng Diyos, di ba? Una, we have a relationship with Him. And alam natin na bakit tayo nagkakaroon tayo ng relationship with Him? Because Jesus paid all the price on the cross. Kaya we have confidence. May confident ako mag-pray sa Lord kasi mayroon akong relasyon sa Kanya. 'Di ba? Kadalasan dito sa Pilipinas, pag wala kang padrino sa gobyerno, hindi ka mabagal ang proseso ng mga papeles, sa ospital, lahat, especially, 'di ba? May kakilala ka ba sa loob para makakuha agad tayo ng access? 'Di ba? Iba kasi pag may kakilala, at least mapapabilis yung proseso basta kumpleto ka ng dokumento o kaya kahit medyo delay ang document, 'di ba? At least pwede to follow through. Kasi may access na gano'n. Pero ito kay Jesus,
We have the access, go to heaven to pray to God. I'm confident with God in prayer because we have relationship with Him. And alam natin na when we pray in Jesus' name and we seek forgiveness of God, now alam natin na may confidence ako na lumapit sa Panginoon. Hindi ako mahihiya because si Jesus ang nagbayad ng aking kasalanan sa number 2. Yan ang number 2. Ano yung number 3 natin, Kuya Mark? Ayan. Jesus is the only way. Kaya nga we pray to God with confidence because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Ibig sabihin, walang makakapunta sa Ama, walang makaka-access sa Ama. Kundi natin babanggitin yung pangalan ni Jesus, except through me. 'Di ba? Sabi nga rin dito sa Acts 4:12, ba? There is salvation, no one else. Wala nang ibang kaligtasan ni naman kundi sa pamamagitan lamang ng ating pangalan na nakaluklukan sa langit, kundi ang pangalan ni Jesus. Yun lang ang nakalagay. Only in Jesus' name we are be saved. Kaya nga in my name, you, di ba? In my name, hindi ka pa pwedeng mag-pray Lord sa pangalan ni ano. Hindi kilala ni Jesus yun, hindi kilala ng Diyos Ama yun. Wala lang relasyon ng sino man, kundi sa pamamagitan ng kinikilala lang ng ating Diyos Ama. Pag nagpe-pray tayo sa Panginoon, oo nga, maraming gumagamit sa pangalan ng Panginoon in Jesus' name. Pero dapat siguraduhin natin na sigurado tayo na tayo ay may tamang relasyon sa Diyos. Tayo ba ay pag sigurado gusto nang kunin ng Lord, ready ka ba? Tanong natin sa sarili yan. Kung hindi ka sigurado, dito, sinasabi dito, hindi tayo mahirap manalangin na may kumpiyansa kung hindi mo alam na ligtas ka. Hindi mo alam na si Jesus ay namatay. Alam natin si Jesus ay namatay, pero alam din natin na si Jesus ang daan patungo sa langit at wala daw, sabi nga dito, walang kaligtasan na binigay kanino man kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kung si Jesus pala ang tagapagligtas at tanging daan, so ano yung dapat natin gawin? Ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Diba? Diba? Kaya kung sino man po ang hindi pa nakakapagpasya na tanggapin ng Panginoon natin tagapagligtas, this is the day to accept Jesus Christ our Lord and Savior. Because sabi nga natin, diba? Lahat tayo ay nagkasala. And then, si Jesus ay nagbayad ng ating kasalanan at magmamahal na araw na po. This coming Monday is Holy Monday until weekend na po ng Holy Week. Siyempre, magre-reflect tayo niyan. Siyempre, magnilay-nilay tayo dyan. Pero dapat, maliban sa pag-aalala natin sa Panginoon, dapat tanggapin natin siya bilang tagapagligtas natin, bilang Panginoon natin. At lalo na po sa mga hindi pa po nakakataya. We are not condemning you. Hindi naman po sinasabi na ang PWD Fellowship ang makakapagligtas sa iyo. We are here to share the Word of God, to give you the assurance na you are safe here in this group, in this Zoom meeting. You are safe to express your thoughts, your feeling of who you are as a PWD without judgmental, hindi kayo kinokondem. But, nasa inyo pa rin, we give you the opportunity to know the Lord and accept Him be Lord your personal Savior. Yan po ang malaga. Kung hindi po kayo sigurado na kayo po ay hindi pa tinatanggap, na kayo ay ligtas at hindi nyo pa po natatanggap ang Panginoon, sumunod lang po kayo sa panalangin na to and then we proceed po in the Word of God. Sabihin nyo po, Panginoong Jesus, maraming salamat dahil ako'y mahal mo. Binigay mo ang iyong buhay bilang kabayaran ng kasalanan ko dahil ikaw, Lord, ang nagbayad sa krus ng Kalbaryo ng aking kasalanan. Kaya, Panginoong Jesus, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Kayo na po ang maging Panginoon ko at tagapagligtas. Simula ngayon, kayo na po ang maging Panginoon ko at tagapagligtas dahil alam ko, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo ngayon na kayo lamang, Lord, ang ngalan mo lamang ang siya makakapagbigay ng kaligtasan. Hindi ang tao, hindi ang organisasyon, hindi Lord ang grupo, kundi tanging sa pangalan mo lamang. Kung sino man ang manampalataya at tumanggap sa iyo, ay siyang binigyan mo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Yan, kung tinanggap niyo po yan, kayo po ay welcome po sa kingdom ni God. And at mas lalo niyo po pong maintindihan ang salita ng Diyos. Yan, number 4, Kuya Mark. Ano yung number 4 natin? O ngayon, paano tayo mag-pray ng confident? Alam na natin na si Jesus ang daan, si Jesus ang nagbayad, si Jesus ang tayo anak ng Diyos. Ang tanong, paano tayo ang tanong, nag-a-ask ka ba? Naghahanap ka ba? Di ba? Naghahanap ka ba? At ano ka ba? At talagang hinahanap mo siya. Di ba? Ask, humihingi ka, seek. Nang ano ka, may sinusuli ka, may sinutuklas ka at hinahanap, may nais kang gustong matuklasan. Ngayon, paano ka mag-pray ng confident yan kung hindi ka nag-aas, hindi ka, di ba? Sabi nga, di ba, Mamiglo, ano yung pakibasa po Mamiglo ang ating scripture for today sa Matthew 7, 8 to 8, 7 to 8. Mamiglo. Okay. Hindi pa kayo mamiglo. Wait lang. Ask, seek, and find. Sa Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Thank you. Okay, thank you. Yun, di ba? Humingi ka at ikay pagbibigyan, di ba? Kung minsan, may ano tayo, di ba? Meron tayong ditong PWD fellowship. Kuya Mark, pahingi ako load. Wala ako load. Gusto ko ba na fellowship? Pahingi ako load. O, yung pa-load naman po, di ba? O, ang gagawin ni Kuya Mark, load ka. O, pag hindi ka nag-a-ask ng load, hindi ka bibigyan. Pero ano, every Friday lang po yan ha. Hindi po for Monday to Thursday mag-aas ng load. Kasi yung binibigay po ni Kuya Mark na load, ano yan, for 3 days. Friday, Saturday, Sunday para makapag-attend din po kayo ng mga Sunday service. Kaya sulit na po yung one load from Monday to Friday. Tama ba ako Kuya Mark? 3 days na po yan. Kaya para maka-attend kayo ng fellowship. Libre po yan. At yun, syempre, pagkatapos nyo na attend ng fellowship, may bonus na yan sa inyo. Kung gusto nyo mag-call o magtawag sa ibang network, bahala na po kayo doon. And then, sabi dito, is ang sinasabi dito, kumatok ka. Kumatok is mag-ano ka rin. Oy, may tao ba dito? O meron bang kasi kailangan ko ng ano. Ibig sabihin, Lord, kumakatok po kami sa inyong pangalan. Humihingi po kami ng pera. Humihingi kami ng gamot. Humihingi kami ng Lord. Kasi sabi mo, Lord, humingi kami sa iyo. Sabi mo, Lord, ito yung will mo humingi kami. Kaya hihingi kami dahil alam namin, Lord, kailangan namin to. At pangangailangan, at alam ko, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mabuti, pagbibigyan mo kami. Kaya yun, kaya confident ako, Lord, na sasagutin mo ako, Lord. Kaya salamat, Lord. Hindi ka pagkatapos ng prayer, sasagutin kaya ng Lord yung panalangin ko. Tama ba tong panalangin ko? O, di ba? Yung mga ayuda, di ba? O, yung ayuda, bahala na kung bibigyan tayo. Hindi. Kailangan, yes mo Lord, penyo ako kung gusto mo ng mga bagay na pangangailangan mo sa buhay, i-ask mo sa Lord. And then, hayaan mo ang Lord na magbigay ng pagkakataon na magbukas ng opportunity na sagutin na Lord yung prayer mo. Yes, may ikukwento natin yan sa mga kaibigan natin, pero ikwento muna natin sa Panginoon yan. Lord, ito po yung need ko. Nawa, Panginoon, pag meron po akong nakausap ng mga tao, dalangin ko, Lord, itouch niyo po sila. Tama po yun, pero may mga bagay din talaga na hindi talaga masasagot ng tao ang panalangin natin. Tangi ang Diyos lang po makakasagot. Kung alam nyo naman po yung mga pangangailangan gusto nyo ng kagalingan, gagaling tayo sa pangalan ni Jesus. Pero kung mayroon tayong hindi tayo umiinom ng gamot, hindi tayo nagbibigay, hindi tayo kumakain ng ating
ng ating mga pagkain ng masustansya at hindi iniinom natin ng maintenance, gagaling pa tayo. Pero nagpa-pray ka sa Lord na gumaling ka, hindi ka gagaling. O, di ba? And then yun nga po ang kailangan natin. Seek and we shall ask, di ba? Ask and you shall receive, di ba? Kaya ganun na dapat natin gawin. And next slide, please, Kuya Mark. How do we know that we are confident to approach God through prayer? Paano ba natin malalaman, uy, tama ba ito panalangin ko? Confident ba ako na sasagutin to ng Panginoon sa inyong pa-prayer ko? Ano kaya yung dapat natin gawin? Ano yung dapat natin matuklasan? Ano yung dapat natin matuklasan? Next slide, please. We pray according to His will. Ano yung will ba? Pag-pray mo, Lord, mapahamak na yung taong yan. Mamatay na sana yan. Kalooban ba yun ng Panginoon na mapahamak? Ang kalooban ng Diyos, makapagligtas. Eh kung ganun yung prayer mo, hindi sasagutin ng Lord yan. Lord, masagasaan sana, madapa sana yung taong yun. Kung hindi sasagutin ng Lord yun, pangit yun. Hindi will yun ng Lord kasi ang gusto ng Lord makapag-save, maggumawa tayo ng ikabubuti sa ating sarili sa kapwa. At ang diablo lang ang may gusto na gano'n kasi 'di ba sa John 10:10, 'di ba? Ang kaaway ay naparito upang pumatay, kumikil at magwasak ng buhay. Kung gano'n ang gusto mo, hindi yun hindi wala kayo, hindi makadiyos na panalangin yun. Hindi tama ang puso mo doon. Magsisi tayo doon. Kailangan, Lord, patawarin mo ako, nakapag-isip ako ng masama, ganito yung plano, Lord, hindi sasagot ng Lord, pero kung ang kalooban ng Lord, Lord, according, Lord, sa salita mo, Lord, na pagagalingin mo ang taong humihingi ng kagalingan, ang Diyos na nagpapagaling, kaya gagaling ka. Lalo na mga simpleng, na yan, kahit anong sakit yan, ubo man yan, sipon man yan, kung ano may pinagdadaanan, kung ano may proseso ng kagalingan ng Panginoon, whether instant healing yan or gradual healing through medication, hospital ka man, di okay pa rin yan kasi ang Diyos ay gumagawa ng way ng kagalingan. Kaya we pray according to His will. Yan, ano yung kalooban ng Panginoon? Paano natin malalaman yung kalooban ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan ang ating malalaman. We pray according to His will, according to His word. Yan. Kailangan lagi natin magbasa ng salita ng Diyos. O sabi ng Lord, magpatawad. Pag hindi rin gagaling, hindi sasagutin ng Lord ang panalangin mo kung may galit ka sa tao. O lagi kang naninira, lagi kang lagi kang lagi kang may sama ng loob, lagi kang may tampo, lagi kang may complain, hindi sasagutin ng Panginoon yan. Kasi ang nais ng Diyos, magpatawad ka, magpaano ka, magpatawad ka. Siyempre, magpatawad ka. Siyempre, kailangan magkaroon ka na ito yung salita ng Diyos na sinasabi ng Diyos na i-apply mo ang kanyang salita. At kung ano may naririnig natin dito sa PWD Fellowship Weekly, i-apply natin sa pang-araw-araw natin buhay. Kung ano man yung gustong sabihin sa'yo ng Panginoon, kung tayo, di ba, nagpe-pray tayo ng topic ko last week tungkol sa word, reading His word. O, di ba, sino ba yung nagbabasa dito ng may nag-comment dito yung nakaraang month, nagbabasa daw siya paminsan-minsan. Di sasagutin ng Lord yung prayer mo paminsan-minsan. Di ba, sabi sa Joshua 1:8, day and night, we read the Word of God, meditate the Word of God so that we can be successful. Di ba? Diba? And follow His commandment. And dyan po sa word na yan, may command dyan ng Lord. Magpatawad. Ayaw mo magpatawad. Hindi kay bibless ng Lord. Ganun talaga yun. Kung may galit ka man, kung may tampo ka man, yan mo yan. Lord, hindi ko po kaya siyang patawarin, pero Lord, bigyan mo ako ng kakayaan na magpatawad. Dahil Lord, nagpatawad ka sa akin. Ngayon, isipin mo, lagi mo ipahiling sa Panginoon na iparanas niya sa Lord yung pag-ibig niya sa iyo para magkaroon ka ng pag-ibig sa kapwa na nakasakit sa iyo. At minsan, kailangan din naman natin dumistansya. Ngayon, kung kailangan mo dumistansya at hindi siya pansinin para maibsan yung tampo mo, iwasan na for a while. Pero
For example, lalapit siya sa'yo at may okay naman pakikitungo na, ay, edi yun ang pagkakataon para magkaayos kayo. Pero, ay, ayoko lapitan to kasi, may tampo pa ako. Ay, ikaw na may problema yun. Diba? Kaya yun po ang gagawin natin. We pray according to His will and we pray according to His word. Number 3, Kuya. We have confidence that He is better than our thought and better yung way ng Lord sa ating way. Because sa Isaiah 55 po yan. Yung thought ng Lord, hindi natin thought yung way ng Lord. And then kung ano man po ang kapamaraanan ng Diyos na gawin na, kung paano tayo nga sasagutin ang ating panahon. Importante, Lord, alam ko, Panginoon, paano ba magtukuya doon mag-pray na according. Lord, sabi mo, Lord, sa salita mo, Lord, ipatong, Lord, ang aming kamay sa taong may sakit, siya, Lord, gagaling na sa Mark yan, di ba? Kaya, Panginoong Jesus, pinagpipray po namin, Lord, ng mga taong lahat po ng mga may kapansanan, Lord, kung ano man, Lord, ang kanilang karamdaman, physical, ay gumaling. Pero kung hindi ka naman umiinom ng gamot, gagaling ka ba? Pinagpray namin na gumaling ka. Kalooban ng Lord na gumaling ka. Pero yung way ng Lord, uminom ka ng gamot, hindi ka ba umiinom ng gamot? Kung hindi ka uminom ng gamot, hindi ka gagaling. Di ba? Ngayon, Lord, we pray, uminom naman ikaw ng gamot, okay yun, gagaling. Lord, paano? Hindi pa rin ako gumagaling, hindi pa, baka may problema ka rin. Yung mga bawal ba, kinakain mo pa ba? Yung mga bawal, yung sinabi ng doktor na bawal kumain ng ganito, ba? Sinusunod mo, hindi ka rin gagaling kahit uminom ka ng gamot. Kasi, gumagaling ka sa pamamagitan ng gamot, kinukontra mo naman yung paggaling ng gamot kasi kumakain ka ng bawal. O hindi ka rin gagaling. Kailangan, sundin mo yung pamamaraan ng paggaling, kailangan may disiplina ka rin, yung lifestyle din. Kasi templo ka ng Diyos eh. Ikaw pa rin lang magpapasya kung gusto mong kumain ng bawal o hindi. Kaya nga, yung thought ng Lord kung paano ka gagaling, saka yung way ng Lord, kalooban ng Diyos na gumaling ka. Pero yung way niya kung paano ka proseso na gumaling, hindi ka gagaling kasi nga meron tayong hindi nasusunod. Kagaya po sa amin may cerebral palsy at merong muscular dystrophy, dahil ano po yan, naniniwala kami na ang Diyos ay nagpapagaling. Yes, kahit humingi po kami ng prayer na gumaling ang aming physical body, ang ultimate po na kagalingan ay langit. Tama po ba? Ang ultimate na kagalingan ay langit. Kaya nga, tinanggap natin ng Panginoon bilang tagapagligtas kanina kasi nais natin gumaling ang ating espiritu. Kasi ang ating espiritu ay may kapansanan. Pag wala tayong relasyon sa Diyos, tayo ay may kapansanang espiritual. Mas kawawa tayo kasi may kapansanan tayong espiritual, may kapansanan pa tayong physical. Kaya nga, nagiging hopeless tayo. Pero when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, yung ating espiritu nagiging able. Nagkakaroon tayo ng purpose, nagkakaroon tayo ng hope, nagkakaroon tayo ng confident na kahit anumang pagsubok ang dumaan sa ating buhay, nandiyan pa rin ang Diyos na hindi tayo iiwan, pababayaan, di ba? Di pababayaan. Kaya iyan po ang ating Bible study for today. And then ito po yung question natin for today.